Hi mga kasari, welcome back to my channel. And for today's video mga kasari, pag-uusapan natin kung mayroon bang yumayaman sa pagsasari-sari store. Imposible kaya yun? Posible kaya yun? So kung gusto mong malaman, just keep on watching. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and click the notification bell para like kang updated sa mga videos na share. Kang yumaman sa pagtinda sa sari-sari store. Syempre, pag sinabi natin sari-sari store, ang unang pumapasok sa isip natin is maliit lang siya, pantawid lang, ganon. Pero kasi kapag pinukusan mo talaga yung sari-sari store, posible yun. So, papaanong paraan magiging posible na umasenso ka or yumaman ka sa pagsasari-sari store? So, ayun, by the way nga pala, no, nakakatuwa kasi this is my second vlog after nung na-upload ko nung una, ayan, diba? At it's nice to be back, kaya nakakatawa kasi, ayan, naririnig nyo ba yun? Yung kulog yun. So, paulan na kasi dito sa amin. So, hindi ako mapipigilan ng kulog na yan. Mag-vlog pa rin ako kasi ito yung, pag may mga idea kasi talaga na lumalabas sa utak ko or naiisip ko, talagang gusto ko siyang i-share sa inyo lalo pat related siya sa sari-sari store. So, back tayo sa ating topic. Ayan, ang tindahan kasi normally, pag nagbukas ka ng tindahan, for example sa bahay natin, bukas ka lang din ng maliit na butas, lagyan mo lang ng grills, tindahan na yon, sari-sari store. Ito kasi yung puntahan ng mga tao na naghahanap talaga sila ng tingi, tsaka ito yung pinupuntahan natin pag nalalayuan tayo sa palengke. Yung pinaka main source kasi talaga ng bilihan is dun talaga sa palengke. Pero kung budgeted ang ating mga consumers, mga customers natin, tumatakbo sila sa tindahan sa tindahan, which is tayo ngayon. So, sa akin, in my opinion, talagang aasenso ka sa tindahan kapag ikaw ay nakafocus talaga. 100% nilalaanan mo talaga ng oras yung tindahan mo. Lahat naman tayo, karamihan, is nagsimula talaga sa maliit. Alam ko yan. Nakapanood din ako ng mga vlogs na tungkol sa sari-sari store and talagang nag-start talaga sila sa maliit hanggang sa papalaki na papalaki. So, ayun nga mga kasari, ayan, meron lang bumili. Ayan. Medyo na-interrupt tayo ng konti. So, ayun nga, back to sa pinag-uusapan natin. So kapag kapag nakafocus ka talaga sa tindahan, posible talaga siyang lumago, umasenso. So marami sa mga store owners, sari-sari store owners, talagang umasenso sa pagtitinda. Kasi ito yung mga taong nag-focus talaga 100%, naglaan ng oras, talagang dito na yung pumapasok yung talagang pinuhunanan talaga nila, ganyan. So ayun, hindi imposible na ikaw ay umasenso sa sari-sari store. Wag nating mamaliitin yung pagkakaroon ng sari-sari store. Kasi iniisip ng iba na hindi negosyo ang sari-sari store, kumbaga pantawid lang, libangan lang, pero hindi. Kapag nag-focus ka talaga sa sari-sari store, talagang makakamit mo rin yung tagumpay, yung success na gusto mo para sa iyong negosyo. Number one na factor dyan is yung ating pagpapatong ng tubo. Ayan, kung narinig yung kulog, hayaan nyo na, ignore nyo na lang. So ayan, yung pagpapatong ng tubo, kung ilang percentage, 10 to 40% is ayan talaga yung normally na ipinapatong talaga ng mga store owners sa kanilang paninda. So depende yan kung malaki yung pinuhunanan mo, syempre mas malaki yung percentage na ipapatong mo. So ayun, back tayo ulit. Nakakatawa kasi kanina nung hindi pa ako nag-vlog, walang bumibili, pero ayun, ganito talaga ito sa tindahan namin. The more na may ginagawa ka, ayan, dyan sila talaga bumibili. Anyway, so ayun, hindi naman may iwasan, syempre nandito ako sa tindahan namin, dito ako nag-vlog, talagang may bibili. So kaya lang nawawala lang talaga ako sa aking explanation. So ayun, so ayun nga yung percentage yung pinag-uusapan natin, depende sa pagpapatong. Kailangan kasi is kailangan wais tayo pagdating sa pagpapatong, hindi yung basta pagpapatong lang ng tubo sa mga paninda natin. Like for example, sa mga alak, yung malalaki talaga yung puhunan natin, syempre iba yung percentage na pinapatong natin doon. Sometimes 20%, ganyan. Ako personally, ayan, umuulan na siya mga kasari. Isang ihi pa sa labas. So ayan mga kasari, continue tayo kasi huminto na yung ulan. Ayan, pinahinto ko lang yung ulan kasi baka hindi tayo magkarinitan. So, ang pinag-uusapan natin kanina is tungkol sa percentage. So, personally dito sa tindahan namin, nagpapatong ako ng 10 to 12%. Tapos, nagto-20% ako kapag nga mataas din yung pagkabili ko dun sa product, sa item. So, umaabot lang ako ng hanggang 20%. Yun yung pinakamataas na percentage na naipatong ko sa mga paninda ko.
So, sa akin nga mga kasari, yung 12% na pinapatong ko doon is yung 10%, kita ko na yun. Yung 2%, iniisip ko na yun yung mga expenses, yun yung mga gas na pag-travel ko dun sa grocery, ayan yung pinapanggas namin, ganun. So, kaya siya 12% talaga. So, ganito ako mag-pricing mga kasari. For example, binili ko yung isang item ng 78 pesos. So, ilalagay natin yan 78 pesos. Tapos, plus 12%, ayan yung ating ipapatong sa kanya, 87. So, depende na lang yun kung i-round off ko siya. So, ganun lang yung pagpapatong ng percentage sa item natin. So, dapat maging wais tayo pagdating sa percentage na ipinapatong natin. Pero in general, ang patungan talaga is 10 to 40%. So, siguro kapag 40% talaga yung ipinatong mo, bawat item mo, or sa ibang item na binili mo ng mas mahal yung puhunan. So, syempre, mas malaki yung ating kikitain. Kaya talagang posible na umasenso ka talaga sa pagsasari-sari. And number 2 factor mga kasari is yung proper manage. So, paano nangyayari yung proper manage? Ito yung pag-manage natin ng maayos sa ating sari-sari store. Unang-una na dyan, syempre, kailangan yung cleanliness ng store natin. Kung naka-itemize ba yan, yung tipong pag nakita ni customer is kita niya lahat kung ano yung bibili niya. Yung mapapabili talaga siya. For example, shampoo lang yung bibili niya, pero nakita niya na meron kang ganito or matagal niya nang hinahanap yung ganitong item at nakita niya sa tindahan mo. So, diba, isang advantage yun. Isa yun sa mag-undergo sa proper manage. And isa pa dyan, dapat marunong tayong mag-inventory. Ayan, in-inventory natin yung mga items natin, kung ilan na ba yung lumalabas. Ayan, para nabibilang din natin, hindi yung puro bili lang tayo ng bili. Kasi mamaya, meron tayong mga pinagbabantay sa tindahan, kinakain nila, ganun. Hindi naman lahat, pero sometimes ganun. Or yung mga na-expire lang tayo, nakakain ng daga, ayan, nakakain ng mga pusa. So, dapat nag-inventory tayo para alam natin kung nalugi pa tayo or hindi. And, pwede rin yung pag-check ng stocks natin or pagre-restock. So, tignan natin yung mga stocks natin kung okay pa ba. Kung kami kasi personally, isang box kami bumili ng mga like noodles, ganyan. So, kapag nakita ko na siya na 50% pa lang or kalahati na lang or malapit na siyang maubos, nire-refillan na namin yun ng another box. Ganun. Kailangan kasi at least 50% yung stock mo bawat item. Dun sa mga talagang fast moving like yun ngayon, noodles, ganyan, sabon, dito malakas yung sa amin, lagay yung surf and super number 1 yung powder na sabon na yan. So, dapat yung gano'n. Alam mo naman kapag araw-araw ko nasa tindahan mo, alam mo yung mga fast moving sa iyong tindahan. So, make sure lang na laging full pack yung iyong mga stocks. At pangatlong factors, mga kasari, is yung marketing strategy natin. Siyempre, hindi yan mawawala. Number 1 dyan is yung customer service, kung paano tayo mag-handle ng customer. Siyempre, iba-iba ang ugali ng mga tao. So, kailangan dapat marunong tayo i-handle kung ano yung mga ugali nila. Kasi sometimes yung mga problema nila sa bahay, dadala nila talaga dito pagbibili sa tindahan. So, kailangan yung servisyo natin sa kanila is maayos. Kung may problema ka personally, dapat hiwalay yun. Siyempre, nasa business ka, so dapat is hiwalay yung personal na buhay mo kapag ikaw ay nag-negosyo. Ayan, malaking factor din mga kasari, yung kompleto yung stocks natin, kompleto yung paninda natin. Kasi dapat kailangan tinatawag tayong store, one-stop shop. Yung as in talaga lahat ng kailangan nila is nasa tindahan mo. Kahit na, for example, syempre iba, walang puhunan. Sasabi nila basic needs lang yung bibilihin. Pero kahit isa, dalawa, yan, bumili ka, so okay na yun. Basta masabi lang na kompleto. Kasi mas okay na kunyari wala kang puhunan. Mas okay na pabalik-balik ka na dun sa iyong supplier. Kasi naman yung may pupunta or bibili sa'yo, sasabihin mo wala. Pangit yung ganun. Kaya mas maganda na kompleto yung paninda mo. Kahit na isa or dalawa. So, and ito last, dito nagkakatalo yung price war, sinasabi. Siyempre, sa presyuhan talaga is nagkakatalo. Lalo na kung marami kang kakompetensya sa lugar mo. Like dito sa amin, super dami talaga ng tindahan dito. Kung nanonood ka ng mga vlogs ko before, makikita mo doon. May vinlog ako doon na simula doon sa pinakakanto namin hanggang dito sa amin is pinakita ko doon kung gaano kadami yung competitors ko. Kaya pasensya na kayo, sobrang nagwawala ni aso na kapitbahay. So, ayun, kailangan is wag mong isipin na kakompetensya mo yung mga katabi mong tindahan. Kasi ikaw rin may stress So, mag-focus ka lang sa tindahan mo. And yung presyo naman, syempre, kung kaya mong babaan, kahit piso. Kasi mas, alam mo sa mga customer, iniisip talaga nila yan. Kahit mababa ka ng piso, mas pipiliin ka nila. Kahit piso lang yun, importante yan sa kanila. So, ayun, yun yung advice ko. Yun kasi yung unang pinagsimulan ko talaga, nung hindi pa kilala yung tindahan ko. Syempre, may mga mas nauna sa akin. Medyo nagbaba ako ng presyo.
So, syempre, depende yon kung ano yung ibababa mo. Yung mga kilala nilang items, mga kasari, wag mo nang babaan yon kasi alam na nila yung mga presyuhan yan. Pero doon ka magbaba sa mga hindi masyadong nabibili, ganun. Like yung mga dilata, ayan, medyo babaan mo ng konti yan. Yung mga basic needs, okay lang yun, makipagsabayan ka sa presyuhan, kung anong presyo nila. Pero yun nga, yung may mga ibang item tayo na kaya natin ibaba kahit piso, mas okay yun. Or kung kaya mo rin ibaba, tulad dito, mas mura kami ng piso sa mga twin packs ng kape namin, ganyan. Kahit na ang kinikita na lang namin doon is talagang wala na, piso na lang. Okay lang kasi fast moving yun. At isa pang advantage doon, makakabili ka ng box per box. Kapag talaga fast moving yung item na binibenta mo. So, di ba? Ikaw rin yung nagbe-benefit. Mabilis yung ikot nung puhunan at nakakabili ka pa ng mas marami. Tapos tinatangkilik ka pa ng mga tao. So, yun. Kaya maganda talaga na lalo yung mga nag-uumpisa dyan, magbaba kayo ng kahit piso lang sa presyo ninyo. And yun nga, yun din yung tinitignan na comparison ng ibang customers, lalo na pag marami kayong kakompetensya sa inyo, yung presyo talaga. So, ayun. At sama ko lang mga kasari, no? Ito naman yung mga bagay na kailangan nating iwasan. Siyempre, ito yung magiging hadlang para tayo ay yumaman sa pagiging store owner natin or sari-sari store owner natin. So, number 1 na dyan is, huwag tayong magpautang. Lagi ko sinasabi yan sa mga vlog ko na hindi talaga kami nagpapautang. Huwag kayong magpautang or huwag kayong umutang sa mga 5-6 ganyan kasi lulubog talaga yung tindahan nyo, promise. As in, proven and tested na yan. So dito kahit sinanay ko talaga yung mga tao na hindi talaga kami nagpapautang kasi naku-compromise yung ating puhunan. So maganda na labas-pasok, ganun lang yung ating routine sa ating benta. So number 1 dyan is huwag kang magpautang. So alam niyo na mga store owners, sobrang stress talaga ang ibibigay sa'yo ng pagpapautang. Number 2 is kailangan ihiwalay natin yung personal nating pera or personal needs natin. Kailangan, ang kukunin lang natin sa ating sari-sari store profit is yung talagang kita lang or yung tubo lang. Wag mong isipin na pera mo yon kasi normally yung sari-sari store talaga is marami talagang perang ibinibigay yan sa'yo kasi syempre everyday may benta ka. Pero wag mong isipin na pera mo na yun kasi routine yan. Cycle lang yan. Kung ano yung binenta mo, hindi yung pamimili mo. So, ang kunin mo lang doon is yung tubo mo lang talaga. Ihiwalay mo yung personal needs mo. Wag mong kunin doon. So, kung ayaw mong malugi yun. And ito, tested and proven to mga kasari. Pag tayo ay nag-groceries, wag tayong impulsive. Ayan, dati ganyan ako eh. Pag pupunta kami ng groceries, talagang kung ano yung makita ko, lalo yung mga bago sa paningin ko, bibilin ko yan kahit na wala naman naghahanap sa amin. Gusto ko na i-display ko siya sa tindahan ko, ganyan. Maganda kasi tingnan yung talagang asin, yung screen ng tindahan mo is wala nang makita, yung kumaga puro paninda na talaga. And sa case ko, nabibili ko talaga yung mga hindi naman dapat. Kaya ang ending, na-expired, kami lang kumakain, tapos as in wala talaga, hindi talaga siya hinahanap. For example, nung dati, madalas kami bumili ng mga gatas na pambata, Nestogen, ayan, meron nun yung sachet. Tapos meron yung karton, may bona, ganyan. Syempre ikaw nakita mo dun sa malaking tindahan na may ganun siya. So dapat ikaw meron din, di ba? Dati kasi may naghahanap nun, pero 2 tao lang naghahanap nun. Pero nagkaroon ng times na wala talaga naghanap. So ang ending, expired lang siya. Sayang, di ba? Kaya huwag tayo maging impulsive kapag tayo ay mamimili. Make sure na yung binibili natin is yung mga fast moving, mga hinahanap ng customer. Huwag ka nang magpaakit sa mga iba na item. Oo, nandun na yung gusto mo talagang bilhin, pero wag, kasi talagang hindi lang siya mabibili, hindi lang siya mabibenta, tsaka sayang yung pera. Kaya kapunta ng grocery, di ba? Bibili ka ng paninda mo para itinda, pero yun ngayon nangyari, hindi siya talaga mabibenta. So, wag kang maging impulsive pagdating sa pamimili ng iyong paninda. Dapat alam mo, dapat nakalista yan. Bago ka pumunta ng groceries, dapat sorry, asawa ko kasi kumakain. Ayan, dapat bago ka pumunta ng grocery is naka-breakdown na yan, naka-take down note ka na. Mahirap kasi pumunta ka ng grocery to sa isip mo lang. Mahirap yun, mapapabili ka ng hindi naman dapat. So, dapat is naka-lista talaga yan. So, ayun nga mga kasari, aking tips para sa inyo, para, ayan, someday, baka umasenso kayo sa inyong sari-sari store, di ba? Hindi imposible. Posible po yun mangyari kung nakafocus lang kayo sa inyong negosyo. Lahat po ng may negosyo, mga kasari, maliit man o malaki, is talagang kailangan is paglaanan natin yan ng oras kung gusto mo talagang umasenso dyan. So kami dito sa tindahan namin, kung iisa-isahin ko lang, ang dami na talaga nitong naipundar, itong tindahan namin. Nakakatawa.
Nagsimula lang kami sa Styrobox. Basta ang dami. Kung napapanood yung mga vlogs ko, makikita nyo doon. Grabe yung, yung progress, development ng tindahan namin. Hindi to ganito dati Talagang nag-start kami sa maliit. So, ayun. Kaya yung tanong ko kanina, kung posible ba na yumaman ka sa sari-sari store, ang sagot ko dyan is, posible talaga. So, basta mag-focus ka lang. And ayun, maglaan ka ng oras. And syempre, isama mo na rin sa iyong dasal, yung iyong negosyo. So, yun nga mga kasari. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and click the notification bell para like and updated sa mga videos na i-share. So, bago yan, pakita ko muna sa inyo yung nanggugulo kong asawa. Ayan, kumakain kasi siya. Wala na kasi siya ibang inuulam, kundi ayan o. Nakikita niyo yan, kamatis tsaka chicharon. Yan lang po yung ulam niya. So, ayun nga mga kasari, until next time, ayan, ganyan talaga yung asawa kumain. Kasi nasanay siya, kasi probinsyano po siya. So, ayun nga. Bye!